Okay, mga kapatid, nandito na naman po tayo sa isang programa kung saan manunood na naman po tayo at ating bibigyan ng reaksyon at opinyon. Ito, matagal na po tayong hindi dumadalaw dito, pero kinakailangan panoorin natin to. Parang pipiyok pa ako Kasi alam nyo, kapag ka nagbigay ng detalye itong Pinoy Mystery Channel, talagang accurate. Yan, gusto ho natin yan Ito ang title. Ito pala, tinatagong sekreto ni Atong Ang. Oh, anong sekreto yun? Good or bad? O ano pa man yan? Panoorin natin yan ng sabay-sabay. Tara! Kung gusto nyo naman ng mura na at mabilis na internet, nandito na ang Fiber ni Juan. Maaasahan, kaya tawag na. Baka meron na sa inyong lugar ang Fiber ni Juan. Okay, salamat Fiber ni Juan. Ipi-play na ho namin ito. Oh. Si Atong Ang, isang kilalang negosyante sa Pilipinas Yaman. na ilang beses nang napasali sa mga kontrobersiya. Ang issue sa pagkawala ng mga sabungero ay muling nagpalitaw sa pangalan ng bilyonaryo. Malalim ang koneksyon nito hindi lamang sa mundo ng sugalan, pati sa politika. Minsa'y tinawag na The Invincible Atong Ang dahil sa tila walang makapipigil dito sa lumalagong sugalan. Sino mang kumontra ay nalilintikan. Siguradong magugulat ka sa malalaman mo na sa dami ng kontrobersiya kay Ang na lumabas sa mata ng publiko, may isang malaking misteryo sa buhay nito na itinago ng 40 taon. Ha, tagal. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong, totoo ba? Yan. Eto na. Nasa description yan, PMC. Parang documentary talaga, the best. Ayan dito daw yun no? Saan dyan? Sa Lawa, Nako. Napakahirap paniwalaan na sa dami ng mga issue na nasangkutan ni Atong Ang sa bansa, bihira lamang ang nakakaalam na may mas malaking misteryo sa buhay nito na hindi masagot-sagot. Siguro ay dahil walang nagtatanong. Habang nakatuon ng madla sa buhay ngayon ni Charlie at sa mga kasong hinaharap nito, walang tumitingin sa kanyang misteryosong nakaraan na kung hahalong patinay, mukhang mas malalim na balon ang mahuhukay. Ha. Sa maniwala ka o sa hindi, mas marami ang mga dapat na itanong hinggil sa kanyang nakaraan kumpara sa mga katanungan hinggil sa mga missing sabungeros. Kasi ang pagkakaalam ko kay Atong Ang, mayaman, bilyonaryo, tapos laging nasasangkot sa mga sugal-sugal. Kapag ibinalita mo siya, parang manganganib daw ang buhay mo. Naalala ko yung sa 24 oras, 'di ba, yung news anchor, Ewan ko lang kung totoo yun, pero parang humihingi ata siya ng tulong na baka mapahamak yung pamilya niya dahil in-interview yung tumistigo para kay Atong Ang, Ewan ko lang kung totoo yun, baka fake news lang yun. Pero nakakatakot daw pagka si Atong Ang kinalaban mo. Kaso lumabas itong lalaki. Dapat may ebidensya yon, yung nakatakip yung mukha, O ano bang pangalan nun? Dapat labas lahat ng ebidensya niya kung talagang baligtad ang magiging laban ngayon. Kasi dati kakampi niya to At ang misteryo ay kahalintulad sa mayor ng Bamban na si Go Huaping Ayun. o Alice Guo. Ayun. Kung matatandaan, unang lumabas ang pangalang Atong Ang sa publiko ay noong taong 2001. Kasama ito sa mga nasangkot sa impeachment trial ni dating Pangulong Joseph Erap Estrada. Nadawit siya sa issue ng agawan sa kontrol ng sugal at sa maling paggamit ng pondo mula sa buwis ng sigarilyo. Kaya't napilitan itong tumakas papuntang Estados Unidos. Nahuli siya ng otoridad sa Las Vegas na nagsusugal. Noon pa ay nagkaroon na ng ugnayan ito kay Erap, panahong mayor ng San Juan. Hanggang sa ito ay naging presidente, naging magkasangga sa sugal ang dalawa. Taong 2006,
na-extradite pabalik si Atong Ang sa Pilipinas at nag-plea bargain at pumayag na ibalik Ayun. ang 25 milyong piso na kinikback. Oh. Matapos ang problema ng bilyonaryo, naging malaya itong muli at nagbalik sa kanyang pasugalan. Naka? Taong 2010, nagkaroon siya ng koneksyon sa Small Town Lottery o STL at mga franchise sa buong bansa. Napasama rin ito sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO. Umupo bilang chairman ng Pitmasters Live at may-ari ng Lucky 8 Star Quest na isang malaking platform ng online sabong o e-sabong. Etong Lucky 8 na to, naririnig ko to pag nung iniimbestigahan si Harry Roque. Tama ba? Parang nadadawit. Parang nadadawit din siya doon, no? Tsaka yung isang kasama ni Alice Guo. Mula 2019, isa siya sa mga nagtatag ng Ultimate Fighting Cock Championship o UFCC. Nang layunin ay gawing mas profesional ang sabong sa bansa. Pero kahit na matagumpay ito sa negosyo, hindi siya ligtas sa mga kontrobersiya Oh, yun lang. dahil nadawit ang kanyang pangalan sa mga aligasyong korupsyon. Sa mga taong ding iyon ng 2019, naglabasa ng chismis hinggil sa matinding away ng pamilya Barreto na may ugnay din kay Atong Ang. Hala. Tila nag-aagawa ng mga babae na sina Gretchen, Nicole at Claudine sa heartthrob na bilyonaryo. Wow. Pero sa huli, si Sunshine ang pinili nito. Ha? Mga taong 2021, Sunshine yung asawa ni sino ba yun? Cesar Montano? lumago ang isabong sa bansa kung saan milyon ang kita bawat araw. Taong 2022, lumabas ang balita ng mga nawawalang sabongero na pinaghihinalaang nagtiyotsope ng mga sinasabong na manok. Oh. Naging sentro si Ang ng investigasyon ng Senado kaugnay sa pagkawala ng mahigit sa 30 mga sabongero. Pinangunahan ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs ang serye ng pagdinig na ito sa pamumuno ni Senador Bato de la Rosa. Ayun. Buwan ng Marso dumalo si Ang sa pagdinig ng Senado matapos hindi makadalo ito sa unang hearing dahil sa kalusugan. Sa kanyang salaysay, itinanggi niya ang anumang kinalaman sa pagkawala ng mga sabongero. Ayon dito, may mga kalaban siyang negosyante sa isabong na nagsabwatan para sirain ang kanyang pangalan. Pero sa huli, iminungkahi ng Senate panel na mas paigtingin pa ang investigasyon ng PNP-CIDG at ng NBI laban kay Atong sa kanyang kumpanya at sa kanyang mga tauhan. Hinikayat din ng Senado na pansamantalang ipatigil ang operasyon ng isabong Ayun. habang hindi pa nalulutas ang kaso ng mga nawawalang sabongero. Pero, di ba, may isabong pa rin? Akala ko nga, yung pogo-pogo na yan, kasi nga, hindi nga maganda dahil sinasabi nila, talagang kinunik nila sa Duterte, ano? Kasi nung, to make a long story short mga kapatid, sugal na may kasamang paghihirap ng mga empleyado doon, ano? So, sabi ng ganon, nung pagtatanggalin na tong pogo na to, magiging okay na, mababawasan yung mga scam at saka yung sugal. Pero bakit ngayon may mga nag-i-scatter pa rin at mayroon pa rin mga nagsusugal? Ang dami pa din. May isabong-isabong pa rin. Sana yan ang ibawal dito sa Pilipinas, no? Kaso wala, hindi ho natin alam kung hanggang kailan. Kung yung mga nasa matataas kasi, kung makikinabang ho sila dyan at malaki ang kinikita, mukhang malabong matanggal, di ba? Tuloy muna tayo dito. Ngayong 2025, ang issue ay nagbalik paglabas ng isang alias Totoy. Ayun. Ito ang bagong version. Bumaliktad yung pinagkakatiwalaan niya, di ba? Malalaman natin to. Here we go. PMC. Pero wala sa mga naisa publikong mga issue, chismis at problema hinggil kay Atong ang pinaka-interesante sa lahat. Kung hindi, ang kanyang malihim na nakaraan.
Ipinanganak si Atong Ang noong ika-29 ng Agosto taong 1957 sa Mandaluyong, ayon sa kanyang birth certificate. Pero bukod dito, wala halos mahagilap na detalye hinggil sa kanyang paglaki, hinggil sa kanyang Nako. mga magulang, Nako. saang lugar ito nagbinata at saan ito tumira. Nako! Nangangamoy alis guho na naman ang pwedeng mangyari pala dito. Oh, sige. Pati kung saan paaralan o universidad ito nakatapos, Ayun. o kung may natapos ba o wala. At kahit saang institusyon ito kumuha ng kung anong kurso. Nako, mga kapatid naalala niyo yung Alice Guo, halos ang tagal nilang inimbestigahan yan. Talagang sikat na sikat si Alice Guo noong mga time na yun. Nagkaroon pa ng mga memes, ano? Ngayon, eto na naman ba? Baka na naman buong taon matapos to hanggang Disyembre puro sabong-sabong na lang ang magiging topic ng ating gobyerno. Sana hindi, may mga project silang magawa. Yun lamang po, yun lamang. Walang nakatalang record. Lumabas na lamang ang pangalan nito na parang bula. Oo. Bukod sa record na asawa nito si Iris at anak na si Elaine Yu, ay wala na. Kaya marami ang naghihinala na may koneksyon ito sa mga Chinese immigrant dito sa bansa. Kung kaya naman ang kanyang tunay na pangalan ay Charlie Teo Hai Siang. Kung titignan, halos kapareho ng karanasan ni Go Huaping ng Bamban. Oo. Walang nakarecord kung saan isinilang, saan lumaki, saan nagdalaga, kung saang paaralan natuto o anong universidad nakatapos. Ayun. Nakapagtataka din ang pagkatao ng bilyonaryong si Ang dahil nga halos walang record ito mula nang ipinanganak noong 1957 hanggang taong 2000. Pero kung sisilipin ang kanyang buong pangalan, mukhang may bakas ito ng katotohanan. Ooh. Kung iisa-isahin ang mga salita sa pangalan ni Charlie na Teo Hai Siang, base sa My China Roots, ang pangalang Teo ay karaniwan sa mga Chinese communities sa iba't ibang panig ng daigdig. Okay. Ibig sabihin, ang pangalan ay mula sa mga Inchik na nag-ibang bansa. Ganon din ang pangalang Hai at Si, karaniwan sa mga pamilyang Inchik na nasa ibang bansa. Pero, ang palayaw na Ang, base sa ancestry, ay Palayaw? salitang Teo Chow Hokkien mula sa lengguwahe ng Minan na gamit sa probinsya ng Guangdong. Sa madaling sabi, ang pangalang Charlie Teo Hai Siang ay pangitain na galing siya sa lahing Chinese. Oh. At ang buong pangalan ay Mayaman. ginamit dahil nakaugalian na para ipakita ang respeto at pagpapahalaga sa kanilang mga ninunong Inchik. Katulad ng pangalan ni Go Huaping na Chinese nationality na nilagyan lang ng Alice sa harapan para maging anglicized, kagaya ng pangalang Charlie ni Teo Hai Siang. Pangitain na siguro ay Charlie. pareho silang hindi Pinoy. Nako. Parehong may birth certificate ang dalawa pero walang nakatalang paaralang pinasukan o Nako. universidad na pinagtapusan. Mhm. Walang public record kung saan ito tumira noong bata, saan mga lumipat ng tahanan at saang mga lugar ito lumaki. Kung maaalala na nung unang lumabas si Alice Guo sa politika ay walang nakakakilala sa kanya sa Bamban. Ganon din si Atong Ang. Bago ito nakilala dahil kay Erap, wala ito sa kung anong eksena. Oh. Parehong lumabas na lang na parang bula sa politika. Si Alice bilang mayor, si Atong, kaibigan ni Mayor Erap sa San Juan. Marahil ay baliwala sa marami kung halos pareho ng nakaraan si Alice Go Huaping at si Charlie Atong Ang. Di wow, ika nila. Pero kung pag-iisipan, kung pareho sila ng nakaraan, baka pareho din sila ng hinahangad. Mapagtatanto na pareho silang makasarili ang hangad sa kanilang position of power at hindi para sa ikabubuti ng mga Pilipino. Ako kay Atong ang naririnig ko lang lagi, involved sa sugal, mayaman, bilyonaryo. Pero yung nasa posisyon o kukuha siya ng posisyon sa gobyerno, parang wala pa ako nakikitang ganong record. Kaibigan ng mga nasa likod ng tumatakbo. Halimbawa, sabi niya, may binigyan daw siya. No? Kaso nga lang, natalo yung binigyan niya. Yung mga ganon, no? Yung isa, mayor na bilyonaryo
na taga-suporta ng Pogo Hub sa Bamban at Wow. mga illegal na gawain na nasa likod nito. Oo. Yung isang bilyonaryo na si Ang, hindi man mayoray, Oo. malapit sa mga taong may posisyon sa politika. Ayun. Taga-suporta naman ng isabong at di umano, illegal na gawain sa likod nito. Yun. Parehong ang pinagkakakitaan ng dalawa ay ikinasisira ng buhay ng maraming tao. So ako naiisip ko diyan, kapag halimbawang sinusuportahan niya yung isang kandidato at nanalo ito, parang hihingi siya ng kapalit. Ito yung opinion ko lamang, hindi ko sinasabing totoo. Na halimbawa itong, mayor ka na, nabigyan kita ng ganito kalaking halaga, so dapat dyan sa lugar ninyo, magpapatayo ako ng ganito, ng ganyan, dapat aprobahan mo. Yan. Malayo o malapit man sa katotohanan yung sinasabi ko. Pero medyo accurate. yun lang ang nakikita kong example. Anong aral ang mapupulot dito? Si Atong Ang na isang bilyonaryo, sangkot sa pagkawala ng mga sabungero, ay meron palang misteryong itinatago. 40 taong wala itong kahit anong nakatala sa kanyang nakaraan. Bago ang taong 2000, Nako. maihahambing kay Guo Huaping na maraming agwat sa kwento. Alam na may tinatago itong hindi maganda. Paano kaya si Charlie? Siguro sa hinaharap hindi lamang ebidensya ng bising sabongeros ang lalabas, pati ang nakaraan ni Atong na ayaw niyang ipaalam sa mga Pilipino. Hindi batang sabi, skeletons in the closet don't like living in the closet. Buksan mo ang iyong isip at hayaang lumalim pa ng lubusan ng iyong pangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming aral. Alright. Tandaan, katotohanan ng susi sa tunay na kalayaan. Ayun nga mga kapatid, napanood na po natin. Alam niyo kung bakit natin tututukan ito. Kasi nga, yung nga nakita natin si DOJ, si Boying Rimulya, di umano parang i-connect ito sa war on illegal powder. Kaya aalamin ho natin ang mga susunod pa. Salamat po lagi dito sa ating Pinoy Mystery Channel. Matagal-tagal na rin ho tayong hindi nakakadalaw dito, bibihira, no? Hindi gaya ho nung una ng Uniteam, talagang sinusubaybayan din po natin yung mga gawa nito. Samahan niyo po ako na alamin pa ang mga ibang misteryo po dito sa kanyang channel. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ay, yung outro natin. Okay, comment po kayo dyan mga kapatid. Pupusuan ko yung lahat. Oh my God, we're back again.